Magandang araw mga bata. Magsitayo lahat dahil tayo muna ay mananalangin. Sa Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula sa ating talakayin, tayo muna ay mag-energizer. Okay class, salamat. Magsiupo. Class, meron akong nakasulat o sinulat dito sa pisara. Ito ay babasahin nyo bago nyo sagutan. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Sino naman ang hindi nakakuha ng tamang sagot? Class, ano ang ating nakaraang leksyon? Mahusay! Ano ang mga panghalip panao? Tama! Sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng panghalip panao? Tama! Okay class, ngayon magkakaroon muna tayo ng 3-item check-up test. Alalahanin na basahin muna ang panuto bago sagutan ang mga katanungan. Mayroon akong pangungusap dito class. Basahin natin. Ano ang napansin niyo sa pangungusap? Ano naman ang kayarian ng pangungusap? Tama! Sinabi ninyo na ang sino ang sinalungwitan. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa salitang ito? Base sa ginawa natin, ano kaya ang ating bagong leksyon? Mahusay! Class, basahin ang ating kasanayan. Mahusay! Ngayon, base sa ating kasanayan, mayroon ba kayong hindi naiintindihang salita? Okay! Ano iyon? Ang panghalip pananong ay mga salitang ginagamit para magtanong tungkol sa tao, bagay, lugar o bilang. Ginagamit ito bilang pamalit sa mga pangalan kapag nagtatanong tayo. Naiintindihan ba mga bata? Magaling! Base sa kasanayan, sino ang makapagbibigay ng ating suliranin? Okay, Justin, ano ang ating suliranin? Magaling! Class, basahin niyo sabay-sabay ang suliranin. Mahusay! Class, sa tingin ninyo, ano-ano ang mga halimbawa ng panghalip pananong? Maraming salamat sa inyong sagot. Maupo na kayo at sasagutin natin ito mamaya pagkatapos ng ating diskusyon kung naging tama ba ang inyong sagot. Ngayon class, pupunta naman tayo sa pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Pangkat 1, ikaw ang leader, taga-ulat at taga-sulat. Sa pangkat 2, ikaw ang leader, taga-ulat at taga-sulat. Sa pangkat 3, ikaw ang leader, taga-ulat at taga-sulat. Bago tayo magsimula, alam nyo ba ang mga pamantayan sa pangkatang gawain? Ano-ano kaya ang mga pamantayan sa pangkatang gawain? Ikaw? Tama. Ikaw? Mahusay. Ikaw? Magaling. Ito ang ating mga pamantayan sa pangkatang gawain. Pakibasa mga bata. Magaling. Naiintindihan nyo ba ang pamantayan? Leader, pakikuha ng activity card at basahin ang nilalaman nito. Naiintindihan ba? Okay. Pwede na kayo magsimula. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sagutan ang activity card. Tapos na ba? Okay, magaling. Pupunta naman tayo sa pag-uulat. Alam niyo ba ang mga pamantayan sa pag-uulat? Ano kaya ang mga pamantayan sa pag-uulat? Sige, ikaw. Magaling. Ikaw? Tama.
Ikaw? Mahusay. Narito ang ating mga pamantayan sa pag-uulat. Basahin. Naiintindihan ba? Okay. Ang unang mag-uulat ay pangkat 1 na susundan sa 2 at 3. Okay class, may dalawa akong larawan dito. Gusto kong tignan nyo ito at pagmasdan. Sa unang larawan, ano kaya ang nasa unang larawan? Isang batang lalaki, teacher. Okay. Ano ang ginagawa ng batang lalaki? Kumakain, teacher. Okay. Kailan ba tayo kumakain? Agahan, pananghalian, hapunan, teacher. Magaling. Okay, sa ikalawang larawan, ano kaya ang napansin nyo sa ikalawang larawan? Nagsusuklay, teacher. Okay. Bakit ba tayo magsusuklay? Para maging malinis at maayos tignan, teacher. Okay. Paano kaya natin suklayan ang ating mga buhok? Magsusuklay mula sa dulo pataas hanggang sa ibaba, teacher. Magaling. Okay, class. Ano kaya ang aralin natin sa araw na ito? Mga panghalip, pananong, teacher. Magaling. Alin sa mga nabanggit ko ang mga panghalip pananong? Sino, ano, kailan, bakit, paano, teacher. Ano kaya ang mga panghalip pananong? Ito ay mga salitang ginagamit upang magtanong, teacher. Mahusay. Ngayon mga bata, balikan naman natin ang ating suliranin. Masasagot na ba natin ito mga bata? Okay, sino ang makapagbibigay ng ating konsepto? Okay, Jen Rose. Okay, very good. Ang ating konsepto ngayon ay ang panghalip pananong ay ang panghalip na ginagamit sa pagtatanong o pag-uusisa. Halimbawa, sino ang kasama mo kahapon? Okay, sino ang makapagsagot kung saan ang panghalip na pananong doon? Okay, Januel. Okay, very good. Ang ating panghalip na pananong doon ay sino? So, another halimbawa is, bakit mahalaga maligo araw-araw? Okay, sino ang gustong sumagot? Okay, Wendell. Okay, very good. Ang panghalip na pananong naman doon ay, bakit? Naintindihan niyo ba mga bata? Okay, very good. Ngayon mga bata, kumuha kayo ng malinis na papel at pakisagutan ang mga ito. Sino ang gustong gumasa ng ating panuto? Okay, Jessa. Okay, very good. Ang ating panuto ngayon ay tukuyin at isulat ang mga panghalip pananong sa pangungusap. Naintindihan niyo ba ang ating panuto mga bata? Okay, very good. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sagutan ang mga ito. Okay mga bata, natapos niyo ba ang sagutan? Okay, very good. Ngayon, sino ang pagkuha ng 5 puntos? Magtaas ng kamay. Okay, very good. Sino naman ang nakakapagkuha ng 4 na puntos? Itaas ang kamay. Okay, very good. Mga bata, halimbawa ay may nakasalubong kayo na matanda at may gusto kayong itanong. Ano dapat ay iyong asal sa tuwing ikay magtatanong? Tama, tayo ay maging magalang. Paano naman natin maipapakita ang pagiging magalang sa tuwing tayo ay nagtatanong? Tama rin, dapat ay gumagamit tayo ng mga magagalang na pananalita kagaya ng po at opo, lalo na sa mga nakakatanda sa atin. Dahil ito ay nagpapakita ng paggalang at respeto. Ngayon mga bata, ay nais kong kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutan ito sa loob ng 3 minuto. Ilagay ang inyong pangalan sa itaas na bahagi ng inyong papel. Bago ninyo sagutan ang pagsusulit, ay nais kong basahin muna natin ang panoto. Tukuyin at isulat kung ano ang panghalip pananong sa pangungusap. Kayo naman. Magaling.
Naintindihan niyo ba ang panoto? Kung naintindihan niyo ay maaari niyo nang sagutan ang pagsusulit. Tapos niyo na bang nasagutan ang ating pagsusulit? Ngayon ay maaari na nating wastuhan ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ilan ba ang notebook mo? Tama. Ilan ang panghalip na pananong sa pangungusap? Sa ikadalawang bilang, saan ba tayo maliligo? Tama. Saan ang panghalip pananong sa pangungusap? Sa ikatlong bilang, kailan ba siya aalis sa pwesto? Magaling! Kailan ang panghalip pananong sa pangungusap? Sa ikaapat na bilang, sino ang katabi mo matulog? Tama rin. Sino ang panghalip pananong sa pangungusap? Sa ikalimang bilang naman, paano mo natunton ang aming bahay? Tama. Ang panghalip pananong sa pangungusap ay ang paano. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? 4, 3, 2, 1. Magaling. Ngayon, bigyan natin ang ating mga sarili ng magaling na palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling! Mga bata, kunin niyo ang kwaderno ninyo para sa inyong takdang aralin at isulat ito.